Isang magandang umaga sa ating lahat. Isang kwento na naman ng buhay pag-ibig ang ating matutunghayan ngayong araw. Dear Manang Baby, sana ibahagi mo naman ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Tina. Ako ay may isang anak, pero walang asawa. Ako ay 30 taong gulang at gaya ng karamihan, ako ay lumisan sa ating inang bayan para makipagsapalaran at mahanap ang aking kapalaran. At ito na nga, andito na ako sa ibang bansa. Ilang buwan ko pa lang dito, may nakilala na akong isang lalaki sa social media. At yun ang nagpatibok muli ng aking puso. At doon nag-umpisa ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Nung umpisa, palagi na kaming nag-uusap, araw-araw, gabi-gabi. Halos doon na umikot ang mundo naming dalawa. Hanggang sa huli, nahulog na ang loob ko talaga sa kanya. Nahulog ang loob ko sa lalaking hindi ko pa nakita ng personal, kundi sa social media lang. At doon, ramdam ko naman ang kanyang tapat na pagmamahal at pag-aalaga niya kahit malayo kami sa isa't isa. Nung una pa lang siyang nanliligaw sa akin sa chat, ilang beses kong tinanong kung single ba siya o may girlfriend ba siya o may asawa ba siya. Sagot niya, may anak daw siya, 2, pero hiwalay daw siya sa asawa. Naniwala naman ako sa sinasabi niya. Kasi nung time na tumatawag siya, mag-isa lang naman talaga siya sa bahay niya. Hanggang sa napalagay na talaga ang loob ko sa kanya. At ito na nga, umabot na ng 1 taon ang aming relasyon. Nawala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Nang bigla na lang, may pumasok na chat sa aking messenger. At sinabing, may girlfriend na daw yung lalaking minahal ko. At doon, tinanong ko siya kung totoo ba. Umamin naman siya. Sabi niya, natukso daw at nagkamali siya. At humingi siya ng 1 tsansa. At dahil sa mahal ko siya, binigay ko sa kanya ang tsansa na hinihingi niya.
Lumipas ang mga buwan. Akala ko ay okay na. Pero may nalaman na naman ako. Gaya ng dati, mayroon na naman siyang ibang babae. Hanggang sa naulit ng naulit, umabot ng 5-6 na beses paulit-ulit. Ganon pa rin ang nangyayari. Humihingi ng pasensya, binibigyan ko ng panibagong tsansa. Hanggang ito na, umabot na kami ng halos 4 na taon ang aming relasyon. Hanggang nito sa huli, medyo bihira na lang siyang tumawag sa akin. At doon ko nalaman na may kinakasama na pala siyang iba. At nakatira na sa bahay nila. Sakit. Gumuho ang mundo ko sa oras na yun. Dahil para sa akin, binigay ko ang lahat ng pagmamahal at suporta. Pero sa kanya, kulang pa pala. Ilang beses kong tinanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang, kung bakit nagawa niya ang lahat ng yun sa akin. Napakasakit para sa akin. Hanggang sa gumawa na ako ng isang desisyon. Humingi siya ng pasensya. At ang sabi niya, iiwanan daw niya yung babae niya. Pero para sa akin, ako na ang lalayo sa kanila. Masakit, oo. Pero kailangan kong gawin ito. Kahit man lang para sa sarili ko. Natatakot ako. Kasi baka mamaya maulit na naman ang ganitong senaryo. Kaya ako na ang gagawa ng paraan para matapos na ang lahat ng aking kahibangan. Maraming salamat Manang Baby. At pinakinggan mo ang kwento ng buhay ko. At para sa lahat na umiibig na hindi pa nakikita, huwag nating ibigay lahat. Magtira tayo para sa sarili natin. Ayan, para sa'yo, Tina. Maraming salamat. At kwininto mo sa akin ang kwento ng buhay mo. Para sa lahat na kagaya ni Tina na nabiktima, lagi nating tatandaan, kung isang beses ay niloko ka na,
Huwag ka nang magbigay ng pangalawang tsansa. Kasi ang isang taong sinungaling sa una pa lang taong manluloko, mamamatay siyang sinungaling at mamamatay din siyang manluloko. Tandaan nyo yan. Hindi na yan magbabago. Sana para sa ating lahat, may napulot kayong aral sa kwento ng buhay ng ating isang kababayan. At sana lagi nating tatandaan, mahalin natin ang ating sarili. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. God bless.